ako kasi paborito kong talagang naging isa sa mga nagawa ni PBBM yung ano eh. Yung 150 plus na facility for agriculture. Yung, 'di ba? All throughout the Philippines. So parang ano yan, magagamit na ng mga magsasaka natin. Yun. Kasi meron Ngayong taon yan? Ngayong taon o dati pa? ngayong taon na to. Ngayong taon na to. So, 'di ba? Ang dami nun. Tapos parang lahat ng mga yung ating mga rice, pwede na doon maggiling ng mga palay. Rice Oo. milling, Tapos drying. pati kopras. Tapos yung pagdadry, lahat. Yung ano nila. And then I think yung ano pa, ang target Related. din. Basta more on sa agriculture yung mga gusto ko eh. Yung pag agriculture yung LGU mo, meron sila mga hand tractor na pwedeng talagang ipahiram sa lahat nung ano. Basta pagka yung ano mo. Tapos yung ambulansya. Sabi ni PBB, may bago siya bumaba, lahat ng barangay, tagdadalawang ambulansya raw eh. Uubo ka lang, i-ambulansya ka na. Tapos palalakasin yung clinic. Hindi, yun yung mga ano ko. Yung mga gusto ko. Sa agriculture, ang maganda dyan kasi si Senator Kiko Pangilinan. Kaya din yung mga ibang kakampings medyo natutuwa kay BBM kasi nga nakikipag-coordinate siya tsaka cooperate kay Senator Kiko dun sa mga advocacies ni Senator Kiko, di ba? Ang galing ni Kiko, ni Senator Kiko nung huli, no? Meron siyang sa Gipsaka law si Senator Kiko na noon pa napasa pero hindi ini-implement. So si PBBM, ang alam ko, naglabas siya ng mga executive orders to implement sa Gipsaka Act. Meron din siya, hindi mo ba alam, attorney, meron siya sa Pulnakaw. Hindi mo alam, ba't matawa ka, attorney? Kala ko ba idol mo si Kiko? Nakaraan nung hearing, meron siya sa Pulnakaw. Sinapul niya yung magnanakaw eh. Kasi sabi ng magnanakaw, naniniwala po ba kayo na mas mataas ang impeachment court sa Supreme Court? sabi ni Kiko, depende kasi yan kung saan larangan eh. 'Di ba? Tama naman si Kiko doon. Kasi nga, sa tutuusin, kung i-elaborate mo, mas mataas talaga ang impeachment court dahil kaya niya magpa-impeach ng Supreme Justices eh. Correct. Pero depende ng aspeto, 'di ba, attorney? Hindi, natin yan, klaruhin natin yan. Kasi syempre, ginugulo kasi nung kausap ni Senator Kiko, 'di ba? Ang talaga diyan na maintindihan nung umaaway kay Senator Kiko, ang Constitution ang pinakamataas. So kapag gumagalaw yung impeachment court, ayon or alinsunod or sumusunod sa Constitution, mas mataas ang impeachment court sa Supreme Court kung sinusundan ng impeachment court yung Constitution. Ngayon, ang Supreme Court, pwede din niyang manduhan ang impeachment court, maliban na lang kung Supreme Court Justice yung involved nga, pwede niyang manduhan ng impeachment court kung tumataliwas ang impeachment court sa sinasabi ng Constitution. So, yan checks and balances. So, si Senator Kiko, kung napansin niyo yung sinabi niya, maayos yung pagklaro niya. Sabi niya, kapag impeachment ng justice, mas mataas ang impeachment court than the Supreme Court. Yes. Kita mo, pre. Like Sewi. Galing mo, pre. Magaling ka naman. Kaya love na love ko yan. Lahat yan, hindi na nga ako natutulog. Ko ng balita eh. Napatawa mo si Atty. Jesus eh. Pre, si Atty. Ang napakinggan ko kayo kanina eh. Si Salsal Panelo, wala na. Bumaligtad. Bumaligtad na yan. First to, pare. Salsal Panelo, bumaligtad. Ano naging? Las-las. Bars yan, pre! Bars! Galing. Wala ka bang pampalakpak ikaw naman magtanong. Lagi na nga ako nagtatanong. Eto. Paboritong kabinete. Syempre sa ngayon. Syempre Vince Dizon. Oo. Okay. Kasi ang hirap ng ginagawa niya, napakasipag niya.
'Di ba? Ano na nga, ang laki ng tinanda niya, hindi siya nakakapagpagupit. Kung saan siya pumupunta sa Pilipinas para mag-inspect, tapos ang dami niyang mga reforma. So, by the way, Vince Dizon, hindi lang sa DPWH. Noong nasa Department of Transportation pa siya, magaling na siya. So, magaling na rin siya ron. impressive kasi, ano siya eh, alam mo naman yung mga tao, ako simpleng tao din ako, gusto ko yung hands-on, gusto ko yung nakikita ko siya na gumagalaw, tsaka yung hindi ibang tao gumagalaw, yung bibisita siya ng MRT, bibisita siya ng LRT, titingnan niya yung bicycle lane, pupunta siya sa Davao Occidental to inspect yung mga flood control project. Yung gano'n nakakabilib. At hindi ka ba bilib dun sa ano? Yung kunyari, mayor siya ng gantong municipality tapos biglang magi-inspect sa Davao. Ayaw mo ng mga yun sobra na yung gano'n. Ayaw mo ba nun? Ayaw kasi sabi ng local government code, being a mayor is a 24/7, a full-time job. They cannot have any other jobs or profession other than a mayor. Tingnan nyo mga senador, mga congressman, may mga artista. Pwede sila mag-shooting, pwede sila mag-pelikula, pwede mag-advertising. Kasi ang legislator, hindi yan 24/7 na trabaho. Ang trabaho niyan, kapag may session, kapag may pagpapasa ng batas. Ganon din ang barangay kagawad. Ganon din ang councilor. Kasi legislator, pwede mag-exercise ng profession. Ang mayor, municipality, city, or governor, presidente. Ang presidente, wala ding ibang pwedeng trabaho. Lahat yan magkakatulad kasi they are the chief executive. 24/7 na trabaho yan. Kaya magugulat ka na lang, mayor ka ng isang city, nandun ka sa isang city na hindi naman ikaw yung mayor. Paano yun? Bakit ba katabi lang naman yung city Yung isa, yung rock netting, katabi lang yun. Katabi lang ng ano. Ang layo ng Davao Davao Occidental. Yun lang. Davao City. Yung pare, sige, may tanong ka ba ako? May tanong kasi ako eh. Sige. Kasi meron pong attorney na, pero bilib ako kay attorney, siyempre kay attorney Jesus. Nga, pag nire-react ko nga yan, sabi ko, ang tagapagligtas, attorney Jesus. Kasi sabi ko. Attorney Jess lang daw, okay na. Oo. Tagapagligtas yan eh. Dahil dami ko ng column. Ang dami kong column, nire-react ko yan, yung mga sulat-sulat niya. Ngayon, attorney, ano po masasabi nyo dito kasi sa kabila na sinasabi niya, eto naman, yung pangalawang issue, yung binara ng isang anchor ni Carmina, yung may solar sa noon na attorney, yung pasok sa Guinness Book of Record, yun ang attorney na walang dandruff. Grabe, winawagayway ang bayan. Pangalawa, dalawang record siya pre. Yung pangalawang record niya, putik pre. Yung mahabang mukha. Pinakamahabang mukha. Hanggang dito pre, kalahati ng dito, mula dito hanggang dito. Sabi nun, paano sasabihin nila na kurakot ang papalit sa presidente? Sabi niya, wala namang pending impeachment na si Sara. Sabi niya, clear sa COA. Gumaganon. Kasi sabi ni Carmina, gusto niyo papalit. Papalit natin si Sara, kurakot din, dynasty din. Kung may papalit tayo, sabi niya, ganun din. Wala rin tayong pag-unlad. Diba? Totoo ba yan, attorney? Wala daw. Ang sinabi ko naman sa vlog ko, di ba tama naman po, meron pang naka-archive na impeachment. Di ba, attorney? Pwede buhayin yung naka-archive, di ba? Paano kapag yung DDS block, maging 3 na lang sila kasi 6 nakakulong, 2 abroad yung kulong. So, walang-wala talaga silang boto nun. Ang hard nito ni attorney, sa abroad pa ipapakulong. Pero sabihin natin, walang impeachment. Sabihin natin, walang nakapending na impeachment. Kahit walang nakapending na impeachment, lahat naman tayo napanood natin yung mga hearings. Napanood natin na yung 125 million withdraw, binigay sa isang colonel, kay Colonel La Chica, at hindi siya dinisburse ng tama ayon sa proseso ng pagdidisburse. Nasa
House hearing yan, di ba? Second, may mga binibigay na money envelope si Sara Duterte sa mga bids and awards committee ng DepEd or yung ibang mga opisyalis ng DepEd. Parang yung isa 50,000 yata, gano'n. Di ba meron yan, yung medyo matanda, na medyo maiyak-iyak. Si Hindi niya alam. Mercado. Hindi niya alam para saan daw yung 50,000 or ano. At saka, hindi siya one time ha. Meron siyang mga binibigyan daw si Sara na monthly payola or monthly blessings. Oo, manaka-envelope. Kasi, alam mo naman yung mga corrupt ngayon, ang term nila minsan dyan, SOP. Ang SOP, magandang ano na, magandang salita ang SOP Standard Operating Procedure. Naging masama na lang dahil sa kickback. Oh.